Welcome to Sola Scriptura Christian Church, a church located at the heart of Manila, the Philippine capital, that is firmly holding to the Reformed faith, adhering only to what the Scriptures teach, to train and equip members for the fulfillment of the Great Commission. Maganda kayo po sa ating lahat. Tayo po ay magbukas sa Romans chapter 7. Dito po sa verse 1 hanggang 6, ito po yung ating pagbulay-bulayan sa gabi nito. Una lang po babasa. Sabi dito, mga kapatid, ako'y nagsasalita sa inyo na mga nakakaunawa ng batas. Alam ninyong isang tao ay nasasakop lamang ng batas habang siya'y nabubuhay. Halimbawa, ayon sa kautusan, ang isang babae ay nasasakop ng kanyang asawa habang nabubuhay ito. Subalit, kung mamatay na ang lalaki, malaya na ang babae sa batas na nagtatali sa kanya sa lalaking iyon. Kaya nga, siya ay magkakasala ng pangalan niya kung makikisama siya sa ibang lalaki habang nabubuhay ang kanyang asawa. Ngunit kung patay na ang kanyang asawa, malaya na siya sa batas na iyon. At mag-asawa man siya sa ibang lalaki, hindi na siya magkakasala ng pangangalo niya. Verse 4, gayon din naman, mga kapatid, namatay na kayo sa kautusan sa pamamagitan ng katawan ni Kristo. At ngayon kayo ay kabilang na sa mga nakapag-isa sa Kanya, na muling binuhay upang magbunga tayo ng mabubuting gawa para sa Diyos. Noong tayo ay nabubuhay pa ayon sa ating likas na pagkatao, ang ating mga masasamang hilig na pinupukaw ng kautusan ay naguudyok sa mga bahagi ng ating katawan na gumawa ng mga bagay na hahantong sa kamatayan. Ngunit malaya na tayo ngayon mula sa kautusan dahil namatay na tayo sa kasalanang dating maalipin sa atin. Kaya tayo maglilingkod sa Diyos hindi ayon sa lumang batas na nakasulat kundi ayon sa bagong buhay ng Espiritu. Manalangin muna. Panginoon, pagpalain mo po ang salita sa gabi ito. Pagbubulay-bulayan namin. Maging kalakasan po ito ng bawat isa at pag-challenge din sa aming buhay pananampalataya. Pangangin dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yun po sa mga nakaraang chapter ay tinalakay natin yung patungkol sa pagpapawalang sala ng Diyos. Una, yung gospel na kinakailangan po ng mga tao, Hudyo man o Hintil, dahil sa sila makasalanan. And then yung biyaya ng Ebanghelyo ay ipinaranas ng Diyos ito sa pamamagitan ng pagliligtas, sa pagpapawalang sala doon sa chapter 5. At pagdating naman dito sa verse 6, sa chapter 6 ay nagkaroon ng kalituhan, ng confusion yung mga mananampalataya dahil kala nila pinalaya na sila ay okay na. Sila ay complacent na doon sa kanilang kaligtasan na tinanggap. Okay lang na sila ay hindi na mamuhay sa kautusan. I mean, hindi na sila susunod doon sa mga mabuting bagay na kailangan nila sundin. At okay lang na mamuhay sa kasalanan. Parang gano'n. Kaya sinaway sila ni Pablo. Ayun sa chapter 6 ay rebuke ni Pablo po yun sa kanila na hindi gano'n. Ang ibig ko sabihin, hindi gano'n ang aking tinuturo. Hindi pwede na kayo ay namatay na sa kasalanan, kayo ay buhay na kay Kristo pero mamumuhay pa kayo sa kasalanan. Kaya sinabi niya na dapat kayo ay ipakita ninyo sa inyong buhay na kayo ay nabubuhay kay Kristo. So pamamagitan ng inyong pagsunod at pamumuhay ayon sa kanyang kalooban. And then, dito po sa chapter 7, yung pa rin ang kausap pa rin po niya dito yung mga Jewish people na na-convert po sila sa Christianity. Dito ay pinapakita ni Pablo, itinuturo ni Pablo dito yung relationship ng mga bagong convert sa pananampalataya, yung mga Kristiyano, yung kanilang kaugnayan ngayon sa kautusan ng Diyos. Ano yung kanilang kaugnayan ngayon sa kautusan ng Diyos? Kasi dati ay sila ay alipin ng kautusan. Slave sila ng law, ng law ng Moses. Dito sa pag tinignan po natin dito sa verse 2 ay nagbigay ng halimbawa si Pablo yung patungkol sa relationship ng isang mag-asawa.
na habang ayon sa batas, ang tinutukoy po ni Pablo na batas dito, yun pong batas ng mga Hudyo sa Judaism na ang pinakamataas na hukuman sa kanila yung Sanhedrin. Hindi po ito katulad ng batas sa atin dito sa Korte Suprema. So magaman sila ay more on religious aspect. Pero ito po ay may kaugnayan pa rin doon sa may pagkakahalintulad pa rin sa batas natin. At sinabi ni Pablo dito na nagbigay siya ng halimbawa, sabi dito, ayon sa kautusan, ang isang babae na nasasakop ng kanyang asawa. Malinaw naman po yun yung mag-asawa, nasasakop nila ang isa't isa dahil po doon sa binding rules ng pagiging mag-asawa. Diba? At hindi pwede na yung asawa ay makipagrelasyon sa ibang hindi niya asawa hanggat sila ay mag-asawa. Kasi siya ay nagkakasala ng pangangalo niya. Babae man o lalaki dun sa mag-asawa, hanggat sila ay nandun sa loob ng matrimonyo ng kasal, ng bound ng marriage, hindi sila pwedeng makipagrelasyon sa iba. Pero hindi naman ito yung punto ni Pablo, kundi ginawit niyang example ito to make his point, na yung punto niya talaga dito ay doon sa verse 4. Sinabi niya sa verse 3, kaya nga siya ay magkakasala ng pangalo niya kung makikisama siya sa ibang lalaki. Habang nabubuhay ang kanyang asawa, ngunit kung patay na ang kanyang asawa, malaya na siya sa batas na iyon at pwede na siya mag-asawa ulit. Siyempre, pag patay na yung asawa, ay pwede nang mag-asawa ulit. Kasi wala na kayo dun sa sa batas na nag-bind sa marriage. And then yun ay isang halimbawa ni Pablo para i-draw yung kanyang gustong sabihin sa mga mananampalataya dito sa verse 4. Sabi niya, gayon din naman ang kapatid, namatay na kayo sa kautusan sa pamamagitan ng katawan ni Kristo. Yung mga mananampalataya, wala na sila sa kautusan kasi nung sila ay napawalang sala, sila ay nagkipag-isa na kay Kristo, and therefore sila po ay namatay na sa kautusan. Nawalan na sila ng relationship sa law kasi na kay Kristo na sila. Nililipat sila mula doon sa kapangyarihan ng kautusan punta sa biyaya ni Kristo. Kaya nga ang relationship nila ngayon sa kautusan ni Moises ay wala na. Sila ay namatay na at wala nang epekto sa kanilang kautusan. Hindi na ito yung function sa kanilang buhay. Hindi na ito yung magkukontrol sa kanilang buhay. Kasi sabi dito, nung tayo namumuhay pa sa ating likas na pagkatao, ang ating mga masamang hilig dito po sa verse 5, noong tayo nabubuhay pa ayon sa ating likas na pagkatao, ang ating mga masamang hilig na pinupukaw ng kautusan ay nag-uudyok sa mga bahagi ng ating katawan na gumawa ng mga bagay na hahantong sa kamatayan. May sinasabi po dito sa chapter 5, verse 20, na magkaroon po ng kautusan ay lalong dumami yung pagsuway. Imagine po natin kung walang batas. Ay masasabi mo ba na yung halimbawa walang batas sa kalye na no jaywalking, tapos tumawid ka dun sa kalsada, masasabi mo ba na bawal dyan tumawid? Hindi pa bawal kasi wala pang batas. Yung batas na no U-turn, diba? Pwede kang mag-U-turn kahit saan basta makita mo na mayroong space na. Pero pag may nakalagay ng batas doon, pag nag-U-turn ka ay nag-violate ka na ng batas na yun. So, nung nagkaroon ng ganoon din naman sa mga Israelites, nung nagkaroon ng kautusan, lalong na-expose yung kanilang kawalan ng kakayahan. At isa pa, yung kautusan na ito ay hindi ito basta kautusan na katulad ng mga kautusan na ginagawa ng tao. Ito ay law ng Diyos. At ito yung pamantayan ng pagiging righteous ng Diyos na napakataas. No? Anyway, ang law
sa Bible ay mayroon pong tatlong uri. No? Yun pong ceremonial, yung moral, ay rather moral law, ceremonial law, tapos yung civil law. Sa Israel ay pinapatupad dito noon. Pero sa panahon natin ngayon, ang nagbabind na law at ito po ay applicable sa atin yung moral law. Yung ano po yung moral law, ito po ay tumutukoy doon sa mga batas na ang purpose po nito ay mag-promote po ng welfare sa mga tao para sundin po nila. Nagpo-promote po ito ng justice, ng respect, at ng sexual conduct. Ito yung moral law. At doon nakapaloob po doon kung paano ka magpapatupad ng katarungan, no? At kung paano ka naman kung paano mo irerespetuhin ng iyong kapwa at ang Diyos. At ganoon din naman kung paano ka makikitungo sa iyong sa opposite sex, no? Mayroong batas na nakapaloob doon. Kaya nga at nandito rin sa moral na ito, dito nakapaloob po yung Ten Commandments na binigay ng Diyos kay Moises. And then yung moral law ay yung ceremonial law. Ito yung mga ceremonial practices ng Israel. Yung moral law, ang tawag diyan ay mispatim sa Hebrew words, no? Mispatim ang tawag. Ibig sabihin po ay sa ibang salita, ordinances. And then yung ano naman, yung ceremonial law, ang tawag nito ay hukim sa Hebrew, sa Israel, o kaya ay chuka. Dito nakapaloob po yung mga seremonya sa kanilang mga religious practices. Halimbawa, yung paghahandog nila sa templo, yung pag-aalay nila ng mga hayop, anong oras, tuwing kailan, at gaano ba kalaki yung hayop na iaalay nila, sino ba ang mag-aalay, maghahandog, ano? Dito rin nakapaloob sa ceremonial law yung Sabat, yung anong araw sila, anong oras sila pupunta sa templo. At kapag araw ng Sabat ay bilang din yung inyong kilos ng mga Israelita, yung inyong mga gagawin, yung inyong sasalitain. Ito ay nakapaloob po doon sa ceremonial law ng mga Israelita. Kasama po diyan yung distinction na pinapractice nila katulad po ng circumcision, no? Na yun po ay patunay na ikaw ay kapag tinuli sa kanila, kabilang ka sa kaubinan ng Diyos. Kaya yung mga bata po sa kanila na panganay ay tinutuli mga lalaki. Palatandaan yun nang sinabi ng Diyos kay Abraham na sila ay kabilang sa covenant family, sa covenant nation ng Diyos, covenant people. Pero itong ceremonial na ito, hindi na po ito binding sa atin. Hindi tayo sakop nito kasi nga ay more on religious practices po ito nila. Iba naman yung ating kultura, iba yung religion natin din. And then yung civil law, nakapaloob po dito yung mga judicial law, yung mga patungkol sa batas, halimbawa batas sa pagkikitungo sa alipin, batas sa pagbili ng lupa ng mga ari-arian, batas kapag ang isang tao ay nakagawa ng krimen, no? Sa kanila yon, sa kultura nila. So more on cultural po yung dalawa, no? Ay yung ceremonial at saka ay civil law, more on cultural and same time religious din. At ang mahalaga dito sa tatlong ito na sumasaklaw sa atin na hanggang ngayon yun yung moral law na tinutukoy din po dito na sinasabi
At sinasabi ni Pablo na ito yung hindi na tayo saklaw nito. Kasi noon, nandito po yung Ten Commandments, ito yung sumasaklaw sa mga Israelita at ito yung sinusundan nila sa kanilang pamumuhay, no, bilang bansa. Kaso, itong moral na ito ay nandito yung Ten Commandments, yung utos ng Diyos na napakataas ang standard. Kung paanong ang Diyos po ay ang kanyang righteousness ay napakataas, ang kanyang pagiging mabuti ay napakataas. Ang dating ng ating pong pinakang mabuting gawa ay parang walang kabuluhan sa compare doon sa standard ng righteousness ng Diyos. Maalala ko po doon sa Marcos chapter 10 ay mayroon pong binatang mayaman na nagtanong kay Jesus, mabuting guro, ano po ba ang dapat kong gawin para ako yung magkaroon ng buhay na walang hanggan? Parang ganun pagkasabi niya. So sinabi ni Jesus yung Ten Commandments na ito yung gawin mo. Pero sabi ng mayaman na binata, nagawa ko na pong lahat yan. Una-una, ang sinabi pala ng Panginoong Jesus, kasi tinawag siyang mabuti. Nung binatang mayaman, sabi niya, mabuting guro, ano ang dapat kong gawin? And then siya ay nireview ng Panginoon yon, yung kanyang sinabi na mabuting guro. Sabi niya, ba't mo ako tinatawag na mabuti? Diyos lang ang mabuti. Doon ba sa puntong yun sinasabi ni Jesus na hindi ako Diyos? No? Pero actually, ang tingin kasi ng tao kay Jesus Christ ay mabuting guro lang, na taong siya ay mabuting guro. Hindi naman ng mga Israelite kinikilala talaga si Jesus. Lalo na yung mga Pariseo, hindi nila kinikilala si Jesus na Diyos. At ang tingin nila kay Jesus ay ordinaryong tao lamang na galing lang magturo. Na siya lamang ay nagpo-provoke ng revolusyon sa Israel. Ganun ang tingin nila kay Jesus. Kaya sabi ni Jesus, kung ang tingin mo sa akin, ganito yung thought yung idea ni Jesus, kung ang tingin mo sa akin ng isang tao lang ako mabuti, hindi ako mabuting totoo. Ibig sabihin, gustong sabihin ni Jesus na walang taong mabuti, Diyos lang ang mabuti. Yes, mayroon po tayong kabutihan, pero compare sa kabutihan ng Diyos, hindi ito papantay, hindi ito sasapat. No? Marami ang mga aside sa Bible, mga patunay na hindi sapat ang kabutihan ng tao para ito ay makapantay sa kaluwalhatian ng Diyos. Sa Roma, dito pa rin sa Romans. Kaya ang tao ay nagsisikap talaga siyang gumawa ng mabuti para maging kalugod-lugod sa Diyos. Kanya pong matanggap yung favor ng Diyos. Ganun yung practices ng mga Israelite at that time. At hindi po ito naging favorable sa kanila. Kasi lalo lamang na-expose yung kanila pong kasalanan. The more na nagsisikap sila na gumawa ng mabuti, na makasunod sa kautusan, ay the more na-expose yung kanila pong kawalan ng kakayahan na sumunod sa kautusan. Kaya nahayag yung kanilang kasalanan. Sabi dito, nung dumating ang kautusan, lalo nahayag yung kanilang kasalanan. Nahayag yung kanilang kasalanan. Yung pagiging walang kakayahan sa pagsunod sa kautusan. Kasi halimbawa nakasunod ka doon sa nakasulat sa Ten Commandments na yung siyam doon ay nasunod mo, and then yung isa na huwag ka maging bot sa iyong kapwa sa hindi mo pag-aari, sa pag-aari ng iba, nasunod, hindi mo siya nasunod, nalabag mo siya, so ikaw ay nagkasala sa Panginoon. Next, the other day nasunod mo ulit yung 9, then ibang part naman ng kautusan ang nalabag mo. So lalong na-expose na hindi natin talaga kayang perfectly ay masunod yung kalooban ng Diyos, yung kautusan ng Diyos. Kaya yun yung sinasabi ni Pablo na ang kautusan ay nag-expose lamang sa kawalan kakayahan ng tao. Pero masama ba ang kautusan? Actually, mabuti yung kautusan eh. Sabi dito sa mabuti ang kautusan, kaya lamang yung kabutihan nito ay nag-expose ng kasamaan ng tao. Naalala ko po yung isang superhero
na mayroon siyang kapangyarihan sa katawan niya na kapag lumapit ang ordinaryong tao ay masusunog siya. Mabuti yung mayroon siyang kapangyarihan, yung mayroon siyang power sa kanyang katawan dahil yung superhero kasi nakakatulong siya sa mga tao. Pero kapag ang ordinaryong tao lumapit sa kanya, mamamatay, masusunog. Kasi hindi siya kapantay nung tao na yun, yung superhero na yun. Tayo ay gaano man ka taas yung pagtingin natin sa mabuting gawa natin. Kaya yun pong mga humanist ay sila po yung mga tao na tinataguyod yung kakayahan ng tao, yung kabutihan ng tao, na mabuti ang tao, likas na mabuti ang tao. Kaya pinopromote nila na ang tao ay mapakabuti, yung mga gumagawa ng mga kawang gawa. Well, hindi masama yun sapagkat yun ay bahagi ng mabubuting gawa natin. Pero yung kabutihan na yun ay when it comes to the salvation of our soul, ay hindi po ito katanggap-tanggap sa Diyos. Dahil ang standard ng Diyos ng kabutihan ay napakataas, na yung ating mga kabutihan ay nagiging kasamaan. Grabe po yung pamantayan na yun ng Diyos. Maging si Moses ay nung makita po niya ang glory ng Diyos, siya po ay nagbago yung anyo niya. Kasi hindi rin niya pwede makita yung talagang mukha ng Diyos dahil siya po ay mamamatay. Yung glory ng Diyos ay itong standard na ito ng righteousness ng Diyos ay ito ay pagpapakita rin ng kanyang dakilang biyaya at kanyang kaluwalhatian. So, ganoon ka makapangyarihan ng Diyos. Kaya hindi talaga makakasunod ang tao sa kautusan. Sino po ang nakasunod sa law ng Diyos? Walang iba kundi ang Panginoong Kristo. Diba? Kasi siya lamang yung perfecto na Diyos din na kayang tuparin yung lahat na nakasulat sa kautusan. Gaya niya ng purpose ng kanyang yung kanyang incarnation, hindi reincarnation. Yung kanyang incarnation. Ang pagkakataong tao ng Panginoong Kristo ay upang tuparin yung righteousness para sa atin. Upang gawin yung righteousness para sa atin, upang kanya pong i-fulfill yung lahat ng requirements ng law para sa iyo at sa akin. No? And then, natupad ng Panginoong Kristo yon, at tayo naman, ng mga tao na wala kakayahan, ay pinapakita sa atin na kinakailangan nating magdepende doon sa ginawa ng Panginoong Kristo sa krus. At yun yung tinatawag na biyaya. Sa biyaya lamang talaga tayo po ay maliligtas. Kaya sabi po dito, gayon din naman mga kapatid, na matay na kayo sa kautusan sa pamamagitan ng katawan ni Kristo. Kayo ay kabilang na sa mga nakipag-isa na sa Kanya na muling binuhay upang magbunga tayo ng buting gawa. So ngayon, tayo po ay nasa New Testament na, sa New Covenant na, at hindi na po yung kautusan ni Moises siya ang may control sa atin, na kahit na anong gawin nating pagsisikap, hindi tayo magiging katanggap-tanggap sa Diyos, hindi tayo magiging acceptable sa Kanya. Kasi nga sabi sa Isaiah chapter 64 verse 6 ay yung mabubuting gawa natin ay katulad lang isang basahan lang, maruming basahan ng kapara. Nung tayo po ay nasa Panginoong Kristo na, so tayo po ba ay kontento na doon na okay, tinanggap po ng Panginoong Kristo. Ito yung palaging sinasabi ng iba, ng mga Kristiyano. Tinanggap ng Panginoong Kristo, ligtas na, ay wala na bang requirements sa Panginoong Kristo dito? Yung mga antinomian po, o yung tinatawag na pag sinabi against po sila, antinomian. Yung nomian ay from the Greek word nomos, law. Ibig sabihin may mga tao po na sila po ay against sa law, o kaya ay para po sa kanila nung si Christ ay dahil tinupad na ni Christ yung requirements ng law para sa atin, ay wala na tayong susundin na batas. Wala na tayong susundin na kautusan. Pero nakakamali po sila kasi yung kabuuan ng kautusan, yung buod ay mayroon pa rin nakasulat dito sa New Testament na sinabi ng Panginoong Kristo sa Matthew chapter 22 verse 37 hanggang 40 siguro po yun, na
yung buod ng kautusan ay nahati sa dalawa na lamang. Dalawang part na lamang. Dati, yun ay 10. Yung 5 ay para sa Diyos. Yung 5 ay para sa kapwa. Yung unang 5 ay para sa Diyos. Yung next 5 ay para sa kapwa. Ngayon ganoon din. Doon sa Matthew chapter 22 verse 37 hanggang 40. Sinasabi po doon na ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong mong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip mo at buong lakas mo. Yung pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Nahati po doon yun po yung summary ng Ten Commandments. So, paano natin magagawa yon? Paano natin may ibig ng buong puso ang Diyos? Buong kaluluwa, buong pag-iisip. Dahil kay Kristo. No? Dahil yung righteousness ni Kristo nasa atin na. At kung yung righteousness ni Jesus Christ nasa atin na, magagawa na natin gumawa ng mga bagay na mabuti. Diba po? Kasi yun yung purpose ng pagiging born again natin. Yung purpose na yon ay pinlano na ng Diyos yun from the very foundation of the world. Sabi sa Ephesians chapter 1. At binanggit ni Pablo doon sa chapter 2, verse 10. Diba? Nilikha tayo para sa mabubuting gawa. Yun yung purpose ng pagkaligtas natin. Hindi dahil naligtas ka, titigil ka na lamang sa isang gabi. At okay, kampante kaligtas na ako. Meron namang ibang tao na very legalistic sila. Nakatingin sila doon sa mga do's and don'ts sa church. Kung born again na bawal yan, yung damit mo, hindi ganyan. Kailangan maaga tayo pag Sunday. Kasi born again tayo. Merong mga ganon, pero paglabas nila ng church, nakikipag-inuman. Bumalik sila sa kanilang dating gawa. So, hindi nakikita yung grace ng Panginoon doon. At hindi nagmamanifest, hindi evident talaga yung pagiging Kristiyano. Ang tinuturo sa atin dito at ang paghimok ni Pablo dito sa atin ay mamuhay tayo sa paggawa ng mabuti, na itong kabutihan na ito, mabubuting gawa na ito ay nakaugat doon sa ating pagkipag-isa kay Kristo. Dapat makita yung ebidensya ng pagiging Kristiyano sa ating buhay. Yun lang po yung tinutukoy ni Pablo dito. Dahil tayo po ay patay na doon sa luma nating pagkatao. Babalik pa rin sa mga nauna. Ganun at ganun pa rin yung tinutukoy po dito ni Pablo. Bagaman doon sa mga nauna, yung pagpapawalang sala, kaya pinawalang sala ka na, ikaw ay namatay na sa kasalanan, buhay na kay Kristo, mamuhay ka na ayon sa mabubuting gawa, ayon sa kalooban ng Diyos. Dito ganun pa rin. Kaya lang binigyan din po ni Pablo dito yung pamumuhay ng sumusunod ka doon sa kalooban ng Diyos, doon sa kanyang bagong law. Mayroon pa ring law, pero ito ay yun pong kautusan na ng Panginoong Jesucristo. Hindi pwede na ang isang Kristiyano ay walang sinusunod. Kasi si Jesus Christ, siya po ay Lord. Hindi po siya Savior lang. Tandaan po natin na si Jesus Christ siya po ay Savior, and at the same time siya po ay Panginoon natin. So kung Panginoon natin si Kristo, kailangan sundin natin, magpailalim tayo sa kanyang gusto, sa kanyang kalooban sa atin. Master at saka servant relationship. Kung paanong ang servant, siya po ay wala siyang karapatan na doon po sa context ng Bible, ng kultura sa Bible, walang karapatan na siya po ay magreklamo sa kanyang Panginoon, karapatan na mag-object. Ganon din naman tayo bilang mga Kristiyano, dahil tayo servant ng Panginoon, siya ang Lord natin, ay kailangan tayo po ay magpasakop sa Kanya, sumunod sa Kanya, sa Kanyang kalooban. Kung paano si Kristo po ay meek, si Kristo ay righteous, si Kristo ay banal, ganoon din po tayo sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Dahil tayo po ay wala na doon sa lumang pagkatao na nilalakaran natin dati. Wala na tayo doon sa mga pagsisikap natin na nagpapalala lamang ng ating sitwasyon sa harapan ng Diyos. Tayo po ay nakay Kristo na. Kaya
kinakailangan makita po sa buhay natin bilang mga mananampalataya itong bagay na ito. Sabi po dito sa uli, kaya tayo'y naglilingkod sa Diyos, hindi ayon sa lumang batas na nakasulat, kundi ayon sa bagong buhay ng Espiritu. Ito yung pagkilos ng Banal na Espiritu sa atin, yung conviction ng Banal na Espiritu po sa atin. Bilang mga Christian, bilang mga anak ng Diyos, ang Banal na Espiritu ang nagdadirect sa atin para lumakad sa kalooban ng Diyos na may kabanalan. So, mamuhay po tayo nang mayroong pakikipag-isa kay Kristo sa pamamagitan ng pamumuhay na nakikita sa mabubuting gawa. Purihin pa ang Panginoon. Tayo manalangin. Salamat po sa iyo pong mga salita sa gabi po ito. Salamat sa encouragement, Panginoon. May matutunan po namin lumakad sa iyo po, Panginoong banal na kalooban upang makita ang iyo, Panginoong biyaya sa aming buhay ng mga tao hindi pa po nakakilala sa iyo. At sila man ay iyo, Panginoong, i-draw palapit sa iyo upang sila po ay magagaya rin namin na maglilingkod sa iyo, makilala sa iyo, susunod sa banal mong kalooban. Pang aming dalangin naman sa pangalan ni Jesus. Amen.